Sa Reinhardt, sa isip-isip ni Lowell na ang sorpresang pag-atake sa Reinhardt ay ang pinakamahusay na diskarte, ngunit halos mamatay silang lahat dahil hindi nila alam na magpapakita ang dakilang demonyo. Para sa isang perpektong nilalang na katulad niya na nagtataglay lamang ng karaniwang talento sa militar, ang mga Diyos ay dapat na nagseselos at sinumpa siya ng kakila-kilabot. Sinasabi ni Tobin na Lowell, maganda ang setup ng bago niyang opisina. At sa isip-isip ni Lowell na kailangan niya ng Commander-in-Chief na mas kalmado at mabilis mag-isip kaysa sa kanya, isang taong hindi gaanong mahina sa mga variable. Ang pinakamahusay na kandidato ngayon ay si Asmefel, ngunit kailangan niya ng mas maraming oras para ganap na umunlad ang kanyang mga talento, walang ibang pagpipilian. Ngayong lumago na ang kanyang reputasyon, kailangan niyang kumuha ng intelektual na talento na kayang pamahalaan ang buong pagsisikap sa digmaan. Tinawag nito si Tobin at sinasabi nito na ipagkalat agad ang kanyang kalooban sa buong mundo. Ipahayag na ang genius na si Lowell ay naghahanap ng isang matalinong tao upang talakayin ang mga diskarte at ibahagi ang kanyang kapalaran, isang imbitasyon sa kaluwalhatian sa kanyang universo. Nagtataka naman dito si Tobin kung ano ang pinagsasabi ni Lowell na universe. At sinasabi nito na basically, isang job posting, bakit parang napakakomplikado. Sinasabi ni Lowell na fine, pero huwag niyang paikliin ang script, kung hindi, ipapapatay niya siya. Sa ibang lugar, may dalawang magkahawak ang mga kamay at sinasabihan nila ang bawat isa ng I love you. At sinasabi ng babae na I love you Felix, balang araw, gusto niyang pumunta sa isang kastilyo sa tabi ng isang malaking lawa kasama siya. Sinasabi ng lalaki na dapat talaga silang pumunta, Luna. I love you, biglang nagbitiw ang pagkakahawak ng kanilang mga kamay. Nang laki ang mga mata ni Felix, at nakikita nito na maraming kamay ang nakapaligid sa kanyang minamahal. Bago mawala ang babae, sinabi pa nito na siya lang ang nag-iisa mahal niya, Felix. Maririnig sa buong kastilyo ang sigaw ng lalaki at sinasabi nito na hindi. Luna, nagising ito ng hingal na hingal at hinawakan nito ang kanyang ulo, at pawis na pawis. Felix Wagner, ID, Agnes, napalingon nito sa bintana, at sa isip-isip nito na ito ang view na sinasabi niyang gusto niyang makita tuwing umaga, Luna. Nakaipon siya ng malaking halaga para makabili ng mga kastilyong tulad nito anumang oras na gusto niya. Pero kahit saan siya pumunta nawala siya dahil isa siyang mahinang basura. Kung maibabalik niya lang ang nakaraan, kung magagawa niya, paulit-ulit niyang papatayin ang mga bastos na yun at maging ang dati niyang pagkatao. Isang lugar kung saan pwede niyang patayin ang lahat ng gusto niya, sa Satisfy. At least dito, nakakapag-dedicate siya ng requiem sa kanya, Luna. Sa Satisfy, may nag-respond sa isang lugar, ito pala sila White at Black. Napapamura at galit na galit si White, at sinasabi nito na 2 beses na siyang tinalo ng party ni Greed. At napapatanong ito kung paano nakontrol na tulad niya ang ganoong high-tier na NPC. Napapasigaw si Black at sinasabi nito na faker. Paano nagawa ng isang normal na class ang bagay na ito? May dumating at sinasabi nito na ang tagal niyang naghintay, pero nabigo pa rin sila. Napapatanong si White kung paano nakita ng isang tao ang resurrection point na sila lang ang nakakaalam. Sinasabi ng dumating na sa kasalukuyan, ang kapangyarihan ng partido ni Greed ay halos pareho sa Ares Guild, hindi sila nagtagumpay na 2, kung gusto niyang maghigante sa kanila, sumali sila sa kanila, Veraiden, Top Necromancer. White Wolf Guildmaster, sa isip-isip ni White na isa sa nangungunang 10 rookie, na minsang pinuri kasama si Lowell bilang isang henyo. Nanatili siyang tahimik, tapos ngayon bigla na lang siyang sumulpot para mag-propose ng alliance. Sinasabi ni White na alam niya dapat ang kanyang lugar. Kahit gaano pa sila nabugbog, sa tingin niya ba sasama sila sa isang tulad niya? Sinasabi ni Veraiden na hindi niya sila ini-invite sa White Wolf. Maaaring nasa top 200 ang White Wolf, ngunit, ito ay malayo sa sapat na mag-recruit ng mga elite player na tulad nila. Iniimbitahan niya siya sa isang lihim na organisasyon na immortal, na maglilingkod kay Agnes. Nagulat naman dito si White at sa isip-isip nito na isa sa nangungunang 3 pinuno, kasama sina Kraugle at Ares. Pati yung Dark Gamer group nila na Blood Carnival, umiiwas sa baliw na yon. Sinasabi ni Black na ngayon nagbubuo na siya ng puwersa tapos laging solo. Sisimulan na ba niyang sirain ang mga lungsod para masaya? Sinasabi ni Veraiden na nakakagulat na kalmado si Agnes. Basta maganda ang mood niya, hindi siya nagpapatuloy sa pagpatay.
Ang layunin ay bumuo siya ng isang kaharian kung saan magkakasamang nabubuhay ang mga undead at mga manlalaro, at isang araw, mamuno sa buong kontinente, na nagsisimula sa paggawa ni Agnes bilang hari ng mga buhay at mga patay. Sa isip-isip ni White na kasama ang kanyang undead legion at ang kanilang kapangyarihan na pinagsama, hindi sila magagapi. Ito na ang pagkakataon nila. Sinasabi ni White na nagkaroon sila ng kabuuang kalayaan sa Blood Carnival, at kung maaari niyang garantiya ang parehong bagay, sila ay sasali. At napapatanong ito kung dapat na ba silang umalis agad sa Blood Carnival? Sinasabi ni Veraiden na hindi, panatilihin ang kanilang guild. Curious siya sa identity ng Carnival Master na nagtatago sa likod ng kurtina. Napatawa naman dito si White at napapatanong ito kung siya ba ay manliligaw. So yun talaga ang habol niya. Well, kahit ano pa yan. Curious din sila sa lalaking yun, sa Drovian Mountains. May isang lalaki na nagsasabi na this time, totoo na. Nararamdaman niya ang enerhiya ng isang ganap na hindi kilalang bagong mineral. Sikat ang Drovian Mountain sa pagiging pugad ng baliw na dragon na si Nev Arten. Pagkatapos ng 5 taon ng pagkalugad sa Western Continent, sa wakas makakapaghatid na siya ng magandang balita kay Greed. Hindi niya akalain na ang isang tulad niya, isang bihirang henyo, ay gagamitin ng ganito. Tanging ang Emperor ng Seheren lang ang nakahugot niyan. Pero si Greed ay isang karaniwang tao sa gilid ng pagiging isang hari. Kung susundin niya siya, baka maging hari din siya balang araw. Malapit na siyang magdala ng hindi kapani-paniwalang tagumpay. Hintayin niya lang siya, Minor, Greed's Mineral Detector, age 18. Magiging legendary landmark ang Drovian. Sa loob ng bundok na yun matatagpuan ang headquarters ng Blood Carnival, kung saan ginugugol ng isang tao ang karamihan ng kanilang oras sa Satisfy. Ang kanilang pagkakakilanlan ay nakatago kahit sa karamihan sa member ng Blood Carnival. Ang 3 founding member lang ang nakakaalam kung sino sila. Guildmaster of Blood Carnival, alias Dark, sinasabi ni Dark na kakaiba ito. Dapat dumarating na ang magkapatid na si Black at White Demon para magreklamo na nabigo ang Ridden Raid dahil hindi sila nakakuha ng backup kaagad. Tatanungin niya si Viola, isa sa mga founder, tungkol sa kasalukuyang sitwasyon kung sakali. Kinontak ni Dark si Viola, at tinatanong nito kung nakahanap na ba siya ng NPC na kapantay ni Piaro. Sinasabi ni Viola na nag-scout sila ng ilang kaharian, ngunit wala. Ang mga independenteng pinangalan ng mga NPC ay dapat na talagang bihira. Sinasabi ni Dark na dahil sa kung paano naging wild ang isang partikular na NPC sa labanan sa Patrayan, maaaring itinaas ni Greed ang isang regular na NPC sa mas malakas na bagay. Kung may magpapakita ng may hinaharap, trap lang sila sa dungeon at ipasok. Sinasabi ni Viola na kung posible yan, gagawin niya ito. Naglabas ng pickaxe si Dark, sinasabi ng system na kumpleto na ang pagtatayo ng ikatlong zone ng dungeon, ang Beware of Dog ay nakumpleto na. Ang zone na ito ay maaaring maglaman ng hanggang 8 traps at 193 monsters. Hindi kasama ang mga uri ng paglipad, ito ay unique grade dungeon. Bilang isang zone creation bonus, may plus 10% experience at plus 6 sa lahat ng stats. Sinasabi ni Dark na kailangan niyang tapusin ang layout ng maze bago yun. Sinasabi ng system na ang sa tuwing ang isang manlalaro ay pumatay ng isang halimaw o nagtagumpay sa isang trap, makakakuha ka ng bahagi ng karanasan. Sa tuwing makakakuha sila ng isang item, makakatanggap ka ng ginto at mga materyales sa gusali. Kung mamatay sila sa dungeon run, makakatanggap ka ng special bonus rewards. Sa isip-isip ni Dark na kung mas mataas ang grade ng dungeon, mas marami ang mga traps at halimaw, marami ng dungeon ang ginawa niya. Tulad ng pagsasanay, hunting, at komersyal, ngunit itong dungeon na Beware of Dog, ay ang kanyang obra maestra, na itinayo upang protektahan ang bagay na yun na pag-aari niya balang araw. Gayunpaman, kailangan niya ng mas maraming pondo para matapos ito. Dapat niyang bang itaas ang mga bayarin sa komisyon? Hindi, napakaraming bagong dark gamer ang lumitaw kamakailan. Huwag nilang pakialaman ang mga presyo, bakit ang daming masasamang tao lately? Hindi man lang sila nakahawak ng pickaxe o pala sa totoong buhay. Ang pagsira at muling pagtatayo ng mga pader upang gumawa ng mga maze ay isang nakaka-thrill na bagay. Dark, Hidden Class, Dungeon Maker, sinasabi ni Dark na maganda ang klase, mataas ang satisfaction, pero bakit pakiramdam niya ay hirap na hirap siya araw-araw? Pakiramdam niya nagiging katulad niya siya.
Sa smithy, may maririnig na may malakas na pagyanig ang nagaganap. Ito pala si Grid at ginamit nito ang maraming sunod-sunod na magic missile, at ang gamit nito ay ang time bomb na spell. At sumisigaw ito ng magic missiles, at batid nito na Hoy Bram. Sigurado ba siyang paulit-ulit na nagtuturo ng magic weapon crafting? Sinasabi ni Bram na oo, kailangan niyang hampasin ang 19 na uri ng mga raw ore, mula sa iron ore hanggang bloodstone, 10,000 beses bawat isa para makuha ang kwalifikasyon. Nagulat naman dito si Grid at sinasabi nito na hindi ito natatapos sa iron ore, sinasabi ng system na ang iyong intelligence ay tumaas ng isa. Ang iyong magic accuracy ay tumaas ng 0.01%, masaya naman tinaas ni Grid ang kanyang dalawang kamay, at sinasabi nito na ang kanyang intelligence ay tumaas. Sa isip-isip ni Bram na gaya ng inaasahan, nakakatulong ang simpleng pagtitiyaga. At batid nito na ang iron ore na dating nabasag mula sa magic missile sa simula, ay humihigpit na sa bawat pagtama. Na may pagtaas ng intelligence, maaari rin siyang matuto ng mga bagong spells. Kaya ipagpatuloy niya lang ang pag-indayog, sa isip-isip ni Grid na sa level 3 na magic missile enhanced, ay tumatagal ng halos 2 segundo bawat cast, gamit ang 420 mana sa bawat pagkakataon. Na may 12,000 mana, ibig sabihin ay tumatagal ng humigit kumulang 40 segundo ng tuloy-tuloy na apoy bago siya maubos. Kahit na may mga cooldown ng mana potion, nakapagpatuloy siya sa pagcast ng 4 na oras ng diretso. Dahil sa Ring of Absurdity, na hinahati ang mga cost ng mana. Sinasabi ni Grid na ang manual labor ang tunay na the best. Sige, tuloy tayo, pilit na nakangiti at habang nagpapakawala ng magic missile. Sinasabi ng system na ang intelligence ay nadagdagan ng isa, ang magic accuracy ay nadagdagan ng 0.1%, ang magic mastery na kasanayan ay lumago mula sa beginner level 5 hanggang 6. Nakamit ang 10,000 hit, natutunan mo ang iron or magic temper ang technique. Mula ngayon, maaari mong palamigin ang iron ore gamit ang iba't ibang mga nakakasakit na spell. Ang rate ng temperang ay depende sa kapangyarihan ng spell at sa iyong kahusayan. Ang mga mahiwagang tempered ore ay may mas mababang durability kumpara sa mga tradisyonal na tempered, ngunit mayroon silang pagkakataong makakuha ng mga espesyal na magical attributes. Ang uri ng katangian ay depende sa magic na ginamit. Napaluhod naman dito si Grid at napapasigaw, sinasabi ni Bram na mamaya na lang siya magdiwang. At simulan ang pagpapaputok ng higit pang mga spells. At ang susunod ay ang Yapa Ore, napatawa naman si Grid at sinasabi nito na sabik na rin siya makita ang magical weapon niya. Alam niya na yan, sa isip-isip ni Grid na gayunpaman, ang paghagupit sa lahat ng 19 na uri ng mineral ng 10,000 beses bawat isa ay aabuti ng hindi bababa sa 1 linggo, kasama ang oras ng pahinga. Hindi madali ang pag-uulit ng parehong aksyon sa loob ng mahigit 1 linggong diretso. Sinasabi ng system na dahil sa matagal na spellcasting, bumabagal ang regeneration ng mana at ang speedcasting. Mas mabilis na nauubos ang stamina kaysa sa inaasahan. May panlaban, nadismaya naman si Grid at sa isip-isip nito, na kahit na ang sistema ay nakakasagabal. Mukhang aabuti ng 10 araw ito, maghintay lang siya Isabel. Talagang gagawin niya ang pinakamahusay na spear para sa iyo. Sumisigaw at sinasabi nito na ang susunod ay ang Yapa Ore. Sa labas ng smithy, makikita dito si Sihi na lumabas at may kausap na lalaki, at nagbigay ito ng paggalang at pasasalamat sa Saintess, at sinasabi nito na nagpapasalamat siya sa Saintess, dahil napagaling nito ang kanyang kalusugan. Mabubuhay siya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay sa pasasalamat sa kanya. Nag-aalala naman ang Saintess kay Grid, at sinasabi nito na okay lang kaya si Grid, hindi pa rin siya natutulog. May biglang nagsalita at napalingon naman si Sihi sa likod, at sinasabi ng dumating, na parang isang propesiya tungkol sa kanilang Panginoon, na namumuno sa maluwalhating kinabukasan ng Overgeared Kingdom. Lahat ay kumikilos ayon sa pananaw na yon, ito pala si Lowell at batid pa nito na syempre, ang pinakamalaking nag-ambag ay ikaw. Na may napakaraming kapangyarihan sa pagpapagaling at isang mabait na puso, tinutulungan niya ang lahat na makabangon. Mapapabilis nila ang proseso ng pagpapanumbalik, mas gamitin nila ang mga tao at sundalo. Kung ipapangaral niya ang halaga ng paggawa, susundan siya ng mga tao. Sinasabi ni Sihi na overworked na sila, gusto niya pa silang itulak.
Hindi pwede, sinasabi ni Lowell na ang kanyang AOE healing ay isang walang hanggang pinagmumulan ng enerhiya. Kung mag-collapse sila, pwede niya na lang sila pagalingin. Nalungkot naman si Sihi sa sinabi ni Lowell, at sinasabi nito na napakasama niyang tao Lowell. At sa isip-isip nito na pero parte din siya ng Overgeared Kingdom, kaya hindi niya siya kayang suwayin. Sinasabi ni Lowell na pintasan niya siya, kahit kailang niya gusto, wala siyang dapat ikahiya. Lahat ng desisyon niya ay para sa kapakanan ng kanilang Panginoon at sa paglago ng Overgeared Kingdom. Sa isip-isip ni Lowell na walang kwentang simpatiya. Unlike kay Lord Grid, may cute side din ito, sa isip-isip ni Sihi na kailangan niya lang protektahan ang lahat sa kaya niya, para walang masaktan. Wala nang nagawa si Sihi kundi pumayag na lang sa gusto ni Lowell, at sinasabi nito na fine. Nakaramdam naman si Lowell na kakaiba sa kanyang sarili at nagtataka at sa isip-isip nito kung ano itong nararamdaman niya. Ang damdaming ito, nag-aapoy na parang apoy na tumutusok sa kanyang puso. At napapatanong ito kung ano yun, bumuti ba ang kalusugan niya o ano. At tulad niyan, hindi na mamalayan ng isang 22-year-old na binata na nagsisimula na ang kanyang very first love. Sa Smithy, nakikiusap sila na magpahinga muna siya. At napapatanong sila kung paanong hindi siya napapagod pagkatapos ng lahat ng paulit-ulit na yon. Nag-aalala naman si Damian at binabanggit nito ang pangalang ni Lord Grid. Noong gabi, binisita ng mga bayani mula sa lahat ng sulok ng kontinente ang kanilang damdamin ng pagmamahal sa kanilang sariling paraan. Halos mukhang zombie na si Grid at patuloy pa din ito sa pagsigaw ng magic missile.